kayo, kapatid? Amen. Ako po handang-handa na rin na ibahagi ang salita ng ating Panginoon. At sa ating buhay, ngayon po, sa ating kalagitnaan, kapag po tayo nag-observe sa mga kapaligiran natin, marami pong bagay ang mga naiimbento out for our own convenience, para po sa ating sariling kapakinabangan. Alam niyo po, dito po sa picture na aking ipapakita ngayong hapon, ito po ay sa bansang China. Ito ay isang prospect o isang prototype na sinasuggest po nila. At ito pong picture na ito, ano po po yan? Yung picture na po yan ay isa pong uri ng sasakyan. Ang tawag po dyan, 3D straddling bus. Isang uri po pala ng transportasyon. And they are planning and proposing this bus na para po malesen ang traffic sa kanilang lugar. Kasi po sa China, marami po ang mga taong nandun. They are well populated at sobra po ang traffic sa lugar na yun. Bakit? Ano po bang magandang function ng bus na ito? Pwede pong dumaan yung ibang sasakyan sa ilalim. Sabi po nila, isa pang magandang katangian itong bus na ito, kapag daw po ikaw bilang isang pasahero ay sumakay sa ibabaw, less worry daw po. No depression. Kasi maganda po ang inyong tanawin habang nasa taas kayo. Although these things can be invented or can be done out for our own convenience. Gusto po natin, and we are looking for ways na maging magaang ang buhay na po ito na ating pinamumuhay sa mundo ito. Gaya po natin, sa bawat buhay po natin, we are also looking ways kung paano po ba magiging magaan ang bawat buhay po natin. At sa ating buhay na ito po ay pwede nating ihalin tulad sa isang paglalakbay. That this life can be considered the same as a journey that we should face along dito po sa earth. And as we experience this journey, ngayong hapong ito, hayaan niyo po na ibahagi ko po ang salita ng Diyos sa bawat isa. Being our life is a journey, hayaan niyo po sa hapong ito, let me entitle God's message, The Road to Emmaus. Tayo po'y manandalihan niyo mo po at manalangin. Panginoon, salamat sa hapong ito. Salamat po Diyos, idinako po kami sa iyong bahay panambahan. At sa aming paghahanda at sa aming excitement na makinig ng iyong salita. Panginoon, sa oras na ito, hinahayaan po namin ang iyong malayang pagkilos sa bawat buhay po namin at sa bisa at kapangyarihan ng iyong salita na iyong ituturo ngayong hapon. Hayaan mo, Diyos, sa bawat paglalakbay namin sa buhay na ito, tunay nga, O Diyos, maranasan ka namin ngayong gabing ito. Panginoon, ipinagkakatiwala po namin ang lahat sa iyo at gamitin niyo po ako bilang daluyan ng iyong pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po natin ang ating Diyos. Pwede ba yung pinakamalakas sa pagpupuri sa ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah, Lord! At ito pong ating pag-aaralan ngayong hapon, ito po ang isang paglalakbay, yung panahon po ng ating Panginoong Jesucristo. Titingnan po natin ngayong hapon kung gaano ba ito kahalaga at kung gaano ito makakatulong sa bawat buhay po natin habang tayo po ay naglalakbay. So if you have your Bibles, let us turn it in Luke chapter 24, umpisahan po natin sa verse 13 at babasahin ko po sa New King James Version. Starting from verse 13, it says, Now, behold, two of them were traveling that same day to a village called Emmaus, which was 7 miles from Jerusalem. Verse 14, And they talked together of all the things which had happened. At this present time, this is the time when Jesus was here. Ito po yung panahon na naranasan po ng ating Panginoong Jesus. Siya po ay nagpakasakit, nahirapan, nasugatan, hanggang siya po ay pinako sa krus, at siya po ay namatay, at hanggang sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay magmuli. This is the time when Jesus Christ had resurrected from death to life. At sa pagkakataong ito, sa ating buhay po, gaya po nung aking nabanggit kanina, kung ang buhay po ay nahalintulad ng isang uri po ng paglalakbay, gayon din pong ito. Ito pong ating pag-aaralan ngayong hapon. And just to show to you an illustration, ano ba yung road to Emmaus? Gaano ba ito ka-significant at kung gaano ba ito ka-importante sa buhay po natin? This road to Emmaus, as you can see, the distance from Jerusalem is about 7 miles. Ganun po siya kalayo.
And on this travel, on this journey, meron pong dalawang magkaibigan na magkasama. At ito pong mga magkaibigan na ito, sila po ay mga alagad at lingkod ng ating Panginoong Hesus. Sila ang naging saksi sa lahat ng mga nangyari yung kapanahunan ng ating Panginoong Hesus. At sa kanila pong paglalakbay na ito, dalawa po silang magkaibigan. At ito pong dalawang magkaibigan na ito, habang sila ay naglalakbay, sila po ay nag-uusap. At sa kanilang pag-uusap, kasama ang kanilang emosyon na mayroong kalungkutan at gayon din pangingnayan sa kanilang nasaksihan na nangyari sa ating Panginoong Hesus. And during this time, sa kanilang pong paglalakbay sa road to Emmaus, meron po silang mga bagay o meron po silang pangyayari na na-encounter. First, that they have encountered as they walk along very sadly, they have encountered internal conflicts. Internal conflicts, why? Kasi sila mismo ang nakarinig ng salita ng Diyos na ang Panginoong Hesus ang magliligtas sa kanila. At sa kanilang pakikinig sa salita ng Diyos, meron po silang buhay na pag-asa. Meron silang inaasahan na sa Panginoong Hesus na pinadala ng ating Diyos, makakamtan nila ang kaligtasan at pagbabago ng kanilang buhay. They have this conflict in their hearts. Kung ang Panginoong Hesus ang ipinadala ng Diyos upang magligtas sa kanila, bakit ganun at ganito ang kanyang mga naranasan? They are talking in a conflict, maybe sa kanila pong pag-uusap, nandun yung panghihinayang. Sayang, nandyan na ang Panginoong Hesus. Ano ang nangyari? At kapag po sinabi natin internal conflict, ang isa pong kalaban natin sa paglalakbay sa buhay na ito ay yung ating mga sarili. Yung inner struggle na tinatawag. Sa panahon ito, marahil lumipas po ang summer, naranasan natin ang init ng panahon. Pwede ko ba dito makita yung mga nagme-maintenance? Yung tumataas po ang kanilang high blood pressure. Huwag na po kayong mahiya. Yan. And alam niyo po, sometimes, pag po tayo nagpunta sa mga handaan o sa fellowship o sa mga parties, pag may hinaing po sa inyong harapan, isang mainit at bagong luto na lechon kawali. Ano po ang inyong gagawin? Nako-confuse ka ba? Nag-iisip ka ba? Kakainin ko ba ito? Ang sarap, ang luto, lalo na may sarsa pa, timang kumas. Pero gusto ko maging maganda ang aking kalusugan, kaya hindi ko ito kakainin. Sometimes we struggle to do what is right. Nako-confuse po tayo. Just like these two friends who is traveling along the road. Mira mo, ang layo na nga ng lalakbayan nila. Confused pa sila kung saan sila patutungo at kung ano pa yung haharapin nila sa chapter ng kanilang buhay. And also when we say about internal conflicts, alam niyo po, all of us here, we want to experience our life to the fullest. Gusto po natin yung isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen po ba? Gusto natin maranasan na, of course, masagana ang ating pamilya. In times of need, meron tayong immediate na provision na magagamit. At gusto po natin maging maayos ang bawat membro ng ating pamilya. And maybe some of us here, we have tried to go outside of our country. Yung po mag-abroad. Maging overseas contract worker. Ang inyo pong lingkod ay nagkaroon po ng pagkakataon na mag-abroad. At yung panahon po namin, the year 2000, nung ako po'y mag-abroad papunta ng Taiwan, ang una pong kailangan mong asikasuhin ay yung placement fee. Yung po yung bayad sa placement agency. Para magkaroon ka ng job order o contract job order, kailangan mabayaran mo yung placement fee. Alam niyo kung magkano po yung placement fee na kailangan? 130,000. Good for 2 years po yun. Pero maganda naman po yung offer ng placement agency. Huwag kang mag-alala, sabi sa akin. Pwede naman 2 gigs yun. Pwedeng kalahati lang muna ang ibigay mo sa amin, 65. At yung 65, habang nagtatrabaho ka, ibabawas natin. Salary deduction. At pangako pa sa amin, huwag kang mangamba. Kasi mababayaran mo agad yung salary loan na yun. Dahil merong overtime doon sa iyong pagtatrabahuhan. Doon, alam niyo po, yung na-produce ko yung pera, dali-dali, binayad ko, at pagpunta ko sa Taiwan, dala-dala ko yung pag-asa
Lord, salamat, magkakaroon na ako ng pagkakataon na masustain ang aking pamilya. Magkakaroon na ako ng pagkakataon na yung aking sasweldohin na may overtime ay pwede kong ipadala sa aking mga mahal sa buhay. Pero alam niyo po ang nangyari, pagdating po ng Taiwan, wala po kaming overtime doon sa factory. Wala po kaming overtime doon po sa aking pinagtatrabahuhan. At sa ganong pong pagkakataon, nagkakaroon ako ng inner conflict sa aking sarili. Paano na? May utang pa ako, paano ko mababayaran yon? At gayon din, hindi pa magiging sapat na panggastos ng aking pamilya. At ang iba nga po doon na aking mga kasama, kinikwento nila para mabuo yung placement fee. Yung iba sa kanila nagsanla ng lupa, yung iba nagsanla ng bahay at lupa, nagbenta ng mga ari-arian para lamang masustain at makabayad po sa placement fee. Pero yung iba po doon, minsan, sila po ay naloloko, illegal recruiter pala, o di kaya pagdating doon, iba yung pinirmahan sa kontrata, hindi yun yung tamang trabaho na napagkasunduan. Having that soaring hopes na tayo po ay makaahon sa buhay, pero ano pong nangyari? Sa isang iglap, biglang nawala. Gaya din po natin sa paglalakbay po sa bawat buhay po natin. Marahil pinangahawakan mo ngayon ang iyong trabaho, maganda ang iyong posisyon, maganda ang iyong sweldo, sa isang iglap, sa panahon ng suddenly, bigla kong nagkaproblema sa trabaho at nagkaroon ng layoff o tanggalan. O di kaya malakas ka na nagninegosyo, magandang yung business, at biglaan at suddenly, again, nagkaroon ka ng karamdaman at dinapuan ka ng isang sakit na nagpahina sa iyo na hindi ka na ngayon makakilos ng normal sa paggawa sa iyong negosyo. Ito po yung mga bagay na that we can say, as we go along in this journey of life, these are called inner conflicts. Katulad po din ito ng dalawang magkaibigang ito. They have this inner conflict. Yung kanilang pag-asa na sila ay liligtas ng ating Panginoong Hesus, nawalan po ng pagkakataon dahil po sa nangyari sa ating Panginoong Hesus. And second part, that they have encountered into the road to Emmaus, so kung dalawang magkaibigang ito, they have experienced emotional struggle. Bakit po sila nagkaroon ng emotional struggle? Bakit po ang kanilang kalungkutan hanggang sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga gawa na apektuhan? Kasi po, yung Jesus na magliligtas po sa kanila ay namatay sa pamamagitan nang siya po ay ibinako sa krus during the death of crucifixion. And crucifixion is the most cruel form of execution during that time. Sa kanila, sila po ay nalulungkot. Hindi karapat-dapat ang ating Panginoong Hesus na mapako sa krus. Pero bakit yun nangyari? Bakit kailangan pagdaanan yun ng ating Panginoong Hesus habang sila po ay naglalakbay? And having this emotional struggle, we can also relate it in our present lives. Alam niyo po, last week, nagkaroon po kaming pagkakataon na dumalaw po dun sa ibang kapatiran natin na mga namatayan o nawalan po ng mahal sa buhay. At habang kinakausap po namin sila, of course, nandun kami for moral support, for praying for God's comfort upon their lives. Habang sila ay nagkikwento, nabanggit nila, ang hirap pala na mawala ng isang mahal sa buhay. Ang hirap kapag nakasanayan mong kasama mo siya at bigla siyang mawawala sa iyong piling. At na-share niya po sa amin na meron palang 3 stages ng kamatayan when you lost a loved one. First stage, it would be the denial stage. Second, it will be the bargaining stage. And lastly, it would be the acceptance stage. Yung pagtanggap mo na nawala na yung mahal sa buhay. Pero ang pinakamahirap po dyan, mga kapatid, ito pong denial stage. Lalo na kung ikaw o ang yung kasama sa buhay o ang kanyang asawa ay pumanaw na, paano mo ipapaliwanag sa iyong mga anak? Nak, si Daddy, wala na. Nagpunta lang sa malayong lugar. Hindi mo alam kung paano mo ipapaliwanag sa iyong anak. O marahil kung maiintindihan ng anak mo, ipapaliwanag mo ng maigi. Alam niyo po, recently lang po, 2 days ago, yung pong aking kapatid na nasa Tarlac, siya po ay yung kapatid ko na sa first family, bali half-brother ko po siya. Bali, ang aking tatay po kasi nagkaroon ng first family at namatay po ang kanyang asawa
at nag-asawa po yung nanay ko, kami po yung second family, hindi po kami well introduced sa isa't isa. At nagkaroon lamang kami ng pagkakataon na magkita 2 months ago. Nag-meet po kami ng half-brother ko na yun. Mas matanda po yun sa akin. At last 2 days ago, tumawag po sa akin isang kuya ko at sabi niya, Gary, patay na si Kuya Eddie, yung taga-Tarlac. Alam niyo po, sa aking pagtanggap yung balitang yun, ako po yung nalungkot. Sabi ko po, there's a struggle in me, emotionally. Bakit? Kasi akala ko sa aming pagkikita, after 27 years, ngayon lang kami nagkita ulit, magkakaroon kami ng pagkakataon na magkaroon ng bonding, o di kaya mapakilala ko ang aming pamilya, at gayon din makilala ko ang kanyang pamilya. Pero ngayon, hindi na. He had passed away 2 days ago. Alam niyo po, kanina, ngayon po, it's Mother's Day, habang nananalangin po tayo sa mga nanay na narito, ang aking mahal na ina ay pumanaw din po 4 years ago. Kaya po, habang nananalangin ako kanina, ramdam na ramdam ko at nandoon, na-miss ko yung aking nanay. Bunso po kasi ako. At higit po sa lahat, alam niyo po, dito sa ating church, kapag may nakikita po ko na hawig ni mama, no, hawig ng nanay ko, minsan talagang may nagre-request ako sa kanila, lalo na po sa mga taga-kapihan, Nay, pwede ba payakap? Nay, pwede ba pahalik? Kasi napakahirap po, no? Kahit 4 years na nawala ng aking nanay, nag-i-struggle pa rin. There's also an emotional attachment na hindi po natin makakalimutan. At napakahirap po ma-overcome ito sa ating buhay. Just like them, as they have experienced emotionally that they are on a struggle, alam niyo po, bukod dun sa pag-asa na nawala sa kanila, ganun din po sa pagtanaw at pagpapatuloy ng buhay. Para bang lahat ng mga magagandang plano na upang sila ay maligtas ng panahon na yon ay hindi po na matutuloy dahil po sa mga nangyaring ito. Pero alam niyo kapatid, dito po pala, no? Ito po ay ayon sa isang survey. Gallup survey po yan. Sa ilang taon, alam niyo ba kapatid, kung ano pong bansa ang considered the most emotional nation? Ano po bang bansa yun? Ayan. Ang Pilipinas. Ang Pilipinas pala is noted to be the most emo nation. Bakit po? Tingnan po natin, ha? Kahit po tayo minsan may problema sa buhay, hindi ba po? Kapag po tayo nakakanood ng mga pelikula na may katatawanan, hindi ba? Kahit may problema tayo, ang dali po nating mapatawa. Amen po ba? O di kaya minsan, kapag ikaw ay nasa bahay, kahit pagod ka sa trabaho, wala ka sa mood, pero pagdating mo sa bahay, yung pinakaabangan mong teleserye, yung Please Be Careful With My Heart, Sir Chief, Maya, o di kaya yung Walang Hanggan, pagdating na ng dramahan, napapaluha ka pa. Sasabihin ng anak mo, si Daddy, si Mommy, corny. Yeah. Alam nyo, ang Pilipino po pala, kaya pala, noted tayo dun sa ating tagline, slogan na ginagamit, na it's more fun in the Philippines. Kasi ang Pilipino po pala ay madaling magpalit ng mood at gayon din, kahit may problema. Testing pa po ha. Di ba sa TV, sa balita, kapag merong mga nasunugan o nanakawan o namatayan, pag tumapat na ang camera, ano pong ginagawa? Ano po, ganyan, umingiti. Yung iba, kumakaway pa. Nakakalimutan ang problema. Kaya po, itong buhay na ito, sa paglalakbay po natin, we are all experiencing these emotional struggles. And all of these things that they have also encountered with these 2 friends along the road to Emmaus. What else? Ano pa ba ang kanilang na-encounter during their journey? Another thing that they have encountered after internal conflict, emotional struggles, they also encountered disappointments in life. Disappointing experiences. Why disappointed? Kasi yung alam nilang Jesus na magliligtas sa kanila, bukod sa ipinako sa krus, the most cruel form of execution, ngayon, nawawala pa ang Panginoong Jesus kung saan po siya nilibing. Sabi sa salita, sabi sa prophecy, after 3 days, that Jesus Christ will be risen from the dead. But where is now the Lord? Jesus Christ. At sa kanilang pagpunta doon sa libingan ng ating Panginoong Jesus, wala po silang ibang natagpuan, kundi yung 2 anghel.
Pakitanong mo sa katabi mo, nakakita ka na ba ng anghel? Huwag mong tingnan masyado yung katabi mo. Ano anghel? At kapag nakakita ka ng hell, anong pakiramdam mo? Princess. Kumikinang, nag-glow, ano mararamdaman mo? Baka yung iba sa atin matakot. Baka yung iba sa atin iwasan. Katulad din po nila, upon seeing the two angels as messengers of God, some of them, they were terrified. They were disappointed. Paano na yan? Siguro kung habang naglalakad sila, kumakalak pa yung isa. Paano na yan? Paano na tayo maliligtas? Wala ang Jesus na ipinangako na magliligtas sa atin. At lahat ng bagay na ito na kanilang naranasan sa ating buhay, applicable po yan. Yung buhay na ito habang tayo ay naglalakbay, araw-araw, minuto, segundo ng ating buhay, nararanasan po natin ito. And all these things that we experience, internal conflict, emotional struggles, disappointment, or disappointing experiences, lahat ng ito is considered to be certified real life problems. Kapatid, sa paglalakbay natin sa bawat buhay po natin, lahat ng ito ay mga problema at suliranin ang ating kinakaharap. Tama po ba? Agree po ba kayo? Amen po ba doon? Na itong buhay na ito na meron po tayo as we go along sa paglalakbay na ito, it is full of real life problems. Just like the two friends, problemado sila, malungkot, yung kanilang pag-asa nawala. Habang sila ay naglalakbay, this is considered to be their real life problems. Pakitanong mo sa katabi mo, kapatid? Pakitanong niyo po, kapatid? May problema ka ba? May problema ka ba? Kasi kung wala kang problema, ano pong sagot? Meron po ba o wala? Kasi kung wala, maya-maya, bibigyan ka ng problema. Bibigyan ka ng problema. So lahat po tayo doon. We are not exempted in facing real life problems. At ano naman po yung ginawa ng dalawang magkaibigan? Ano pong ginawa nila? Let me continue. In verse 15, it says, so it was, while they conversed and reasoned. These two friends used their human reasoning. Ginamit po nila yung logical thinking nila o this logical mind. And for them that they have used their abilities to think and to act, they pretend to be as pro. Nagkunwari sila that they are professional in handling all these real life problems. Kapag pa ginamit pala po natin ang sarili nating pag-iisip o sabihin po natin sarili nating kakayanan, we as humans, we can become problem solvers by nature. Kapag may problema ka, gagawa ka ng paraan. Amen po ba? Kapag may pagsubok ka, hahakbang ka na pwedeng magpagaan ng mga difficulties sa buhay. Sa mga tatay na nandito, pwede ko bang makita inyong mga kamay? Kanina yung mga nanay ang bida, kami naman mga tatay. Mga tatay, pag may pangangailangan sa pamilya, hayaan niyo lang ba na hindi kayo gumalaw at humakbang para matugunan ang iyong pangangailangan? Being a person, being a human, kapatid, may tendency yan, gagawa ka ng paraan. Sa panahon ng iyong pangangailangan sa finances, saan ka ba kumukuha? Doon ba sa credit limit mo, sa credit card? Sa panahon ng finances, saan ka ba kumukuha? Inaabangan mo ba yung nakamotor? Wala na ho silang sombrero, high-tech na, motor na. O di kaya kapag meron kang pangangailangan, sino ba yung tao na madalas mong lapitan na alam mo na hindi ka hinihindihan? Sa atin bilang tao, normally, we find ways that we do our own ways in our own self. Yung sarili po natin kakayanan. So we become problem solver by nature. Sila ganun din po. Pinilit nilang intindihin yung pangyayari na baka naman merong susunod na gagawin ng Diyos. Nagre-reason out po sila. At dahil po doon sa kanilang reasoning, hindi po nila na-recognize ang ating Panginoong Jesus. Sa kanilang paglalakbay to the road to Emmaus, sa pagsama ng Diyos, hindi po nila napansin. And they have also considered that person
to be a stranger in them. Na parang estranghero ang ating Panginoong Yesus. Because of the use of human reasoning. Second, in using human reasons, we are so sure that there will be reinforcement or backup sa atin. We will have reinforcement. Sa panahon ng ating pangangailangan, sigurado tayo na mayroong tutulong sa atin. Sa panahon ng pangangailangan, alam natin, mayroong makikiramay sa atin. Magaling kaya ang mga Pilipino dyan, yung bayanihan na tinatawag. Sa panahon ng kagipitan, alam mo na mayroong tutulong sa iyo. Human reasoning po ang pagpipinagana po natin. And lastly, of course, is to have that outstanding results or outstanding accomplishment. Siyempre, gusto po natin makaahon sa bawat problema at suliranin ng ating buhay. Amen po ba? And upon using this human reasoning in facing real life problems, ganito po ang ating sitwasyon. Ganito po ang ating status. Para po tayo na tumitingin, na pumipilit, na sumilip sa maliit na butas na suksukan ng susi. We are trying to fit into a keyhole. As we face real life problems, we try to do our way to see what can we really see and do in our present real life problems. Pero kapatid, sa iyong pagsilip sa maliit na butas na yun, sa nangyayari sa iyong buhay, wala kang bigger picture. Kasi limited ang perspective mo. Limited ang panguunawa mo. Limited ang pag-iisip mo. At meron kang limitasyon sa pag-uunawa sa nangyayari sa iyong buhay. Not only you have limited perspective, but also you have limited understanding. Pero kapatid, ngayong gabing ito, sa iyong pakikinig at pagpunta rito sa harapan ng ating Panginoon Diyos, Siya ang Diyos na iyong nilapitan, na tunay na may alam na bawat detalye ng iyong buhay, and He is a God who is all-knowing, at bawat pangangailangan mo at bawat naisin mo sa iyong buhay, ang Panginoon Diyos ay nagmamasid ngayong gabing ito dahil isang makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Isang Diyos na may kakayanan na tumulong sa iyo. Isang Diyos na pwedeng mag-ahon sa iyo sa sitwasyon ng iyong kagipitan, at isang Diyos na pwedeng magbigay sa iyo ng kalakasan upang ikaw at ang iyong pamilya ay magpatuloy sa paglalakbay ng buhay. Ganyan po yung isang Diyos na ating pinunta ngayong gabing ito. At sa ating patuloy na pagharap sa mga problema ng buhay, ang kailangan po natin ngayon kung paano tayo dapat mag-respond o tumugon sa lahat ng bitbitin nating mga problema sa ating buhay. We will see how these two travelers had realized kung paano sila dapat na mag-respond sa kanilang sitwasyon. In facing real-life problems, you need to experience real-life encounter with Jesus. Coming back from our verse, so it was when they conversed and reasoned that Jesus Himself drew near and went with them. Drew near, lumapit po mismo ang ating Panginoong Yesus sa kanila. Sa kanilang paglalakbay, nagkaroon sila ng isang kasama. At sa paglapit po ng ating Panginoong Yesus, it would be His divine appointment. In facing real life problems, after we have done our part into our own human reasoning, now is the time we must experience real life encounter with Jesus. And kapatid, this is the appointed time ng ating Panginoon Diyos. Sa oras na ito, sa pagkakataong ito, hindi aksidente ang iyong pagpunta. Alam ng Diyos kung gaano ka nabibigatan sa bawat problema at pagsubok ng iyong buhay. Alam ng Diyos na ipinapanalangin mo sa Kanya na kung kailan isang Sunday makakasama mo ang iyong asawa. Alam ng Diyos kung gaano mo pilitin ang iyong asawa, sama ka na, sama ka na, church tayo, worship tayo kay Lord. Kaso, ang asawa hindi sumasama. Alam din ng Diyos kapag ikaw ay tumatawag, nananalangin sa iyong anak, na sana baguhin ng Diyos ang kanyang pakikitungo sa iyo. At gayon din sa iyong mga anak, maging bago ang pakikitungo sa kanilang mga magulang. Alam ng Diyos ang bawat pinagdadaanan po natin.
And this time, ay pinagkaloob ng Panginoon as you listen to His Word. Alam niyo po, ang Panginoon Diyos ay nalulugod sa bawat isa na naririto. Dahil alam ng Diyos ang bawat kakayanan niyo at pagtitiwala niyo sa Kanya. Tunay po, katatagpuin kayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Sasamahan tayo ng ating Panginoon Diyos. At ang presensya ng Diyos is more than enough. Why? Not only divine appointment, may plus factor pa yan mga kapatid. Kasama po dyan yung divine provision ng ating Panginoon Diyos. Na napakayaman ng biyaya ng ating Panginoon Diyos sa bawat pangangailangan natin. That God's grace is sufficient for all our needs. Kailangan mo ba ng finances, ng financial provisions? Kaya po yan ng ating Panginoon Diyos. Kailangan mo ba ng restoration sa iyong nasirang relasyon, sa iyong pamilya o mahal sa buhay? Kayang ayusin yan ng ating Panginoon. Kasi po, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat isa na nagtitiwala sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! And lastly, that they have experienced the real-life encounter with Jesus. Not only that Jesus Himself drew near to Him, but also Jesus went with them. Hindi lang po nagpakita ang ating Panginoong Jesus, kundi sinamahan po sila ng ating Panginoong Jesus. And that would be that Jesus Christ had been their divine companion. At sa atin po, gaya po nila sa panahon ng kanilang pangangailangan at pagharap sa problema ng buhay, nag-e-expect sila na mayroong isang kaibigan na pwedeng nilang makasama along the way. Gaya din po natin, yung hirap na dinadanas mo sa iyong buhay ngayon sa pagharap ng mga sitwasyon o problema sa iyong pamilya. Nangangailangan ka ng isang kaibigan na pwedeng tumapik sa iyo, mag-encourage. Nangangailangan ka ng isang kaibigan na sa panahon ng kagipitan, sasamahan ka niya at tutulungan ka niya makakapon sa iyong pangangailangan. Just like these two travelers, as they go along this road to Emmaus, mga kapatid, ngayon sa atin, nandito tayo in this journey going to Emmaus, in this road. They have many questions. They have many questions, inquiries in their minds. As they go along, hindi po nila na-recognize ang ating Panginoong Jesus. That they keep on asking, patuloy nilang tinatanong, Panginoon, paano kami magkakaroon ng kaligtasan? Paano kami ahong sa aming sitwasyon? At lahat ng pong yun, sa pagsama ng ating Panginoong Jesus, sinagot ito ng ating Panginoon Diyos. Bawat katanungan nila may kasagutan. Kasi ang Panginoong Jesus na kanilang nakasama ay isang Panginoong Jesus din na magbibigay kasagutan sa bawat problema mo sa buhay, kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Lord! Sa pagsama ng Diyos sa atin, alam ko, sa haba ng panahon ng pamamalagi natin dito sa mundo, iisang Diyos ang nakasama natin. Proven and tested na ang ating Panginoon Diyos. Just like them. Even though that they have experienced His divine appointment, His divine provision, kahit naranasan na nila na naging kumpanyon o katuwang nila ang Panginoong Jesus, ano po ang nangyari? Bakit hindi nila na-recognize ang ating Panginoong Jesus? In verse 16, but their eyes were restrained so that they did not know Him. Kahit naranasan na nila ang katapatan ng Diyos sa kanilang buhay, kahit ang Diyos na ang kumikilos sa bawat pangangailangan nila, yung una pang panahon, naging reserve po ang kanilang mga mata at pangunawa at hindi po nila nakita ang ating Panginoong Jesus. Bakit? Kasi mas tinignan nila yung laki ng kanilang problema, yung kasagutan sa kanilang katanungan, yung kaligtasan na kanilang hinahanap, at yung inaasahan nilang pag-asa, ang bumulag sa kanila upang hindi nila makita ang ating Panginoong Jesus. Kapatid, baka ngayon, sa bigat at sa dami ng iyong problema, para bang ikaw na lang ang paborito ng problema?
Hindi pa tapos ang problema mo sa iyong asawa. Maya-maya may problema naman sa trabaho. Maya-maya hindi pa tapos ang problema sa trabaho. Problema naman sa iyong anak. Kapatid, baka hindi mo makita na mayroong isang Jesus na iyong nakakasama na. And you forgot kung gaano po makapangyarihan ang Diyos sa ating buhay. We see how big is our problem. We see what we can do. Tinitingnan natin kung ano ba pwede natin gawin. Pero kapatid, tayo po ay nabubulag sa mga problema ng buhay natin. Just like them, they haven't recognized Jesus as they go along in this road to Emmaus. And today, either we are now on our travel to Emmaus or not, given po yan, ang buhay na ito ay isang paglalakbay. Marahil tayo po ay nabibigatan, nahihirapan, at marahil lahat na ginawa po natin. We have exerted our effort, ibinusa natin ang lahat ng ating lakas. We find ways in our own resources, pero wala pa rin pagbabago o solusyon sa bawat problema na ating kinakaharap. And as I end God's message tonight, I'd like to share to you a person. And this person, a very young lady, 16 years old, very promising, maabilidad, talented, skillful, matalino, nandiyan na po lahat. Whatever you need, she got it. Brains, beauty, lahat nandiyan na po yan. At yan pong babaeng yan, siya po ay first year college, no? Freshman sa isang university dito po sa atin. At si Cristel, siya po ay nagmula sa isang pamilya na simple lang po, no? Normal family, ordinary family. Kasi po ang kanyang tatay, isang taxi driver. Pag lumabas, umaasa, pag na-meet na yung boundary o yung bayad sa taxi, after that, kung merong kita, may matitira, may mauuwi sa pamilya. At ang kanyang nanay, isa pong plain housewife. At ito pong si Cristel sa kanyang pagiging masipag sa pag-aaral at ginagawa niya ang lahat. Inatang niya po sa kanyang balikat ang responsibilidad na sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo, siya ang mag-aahon sa kanyang pamilya. That Cristel had carried all the real life problems. Dinala niya lahat ang bigatin ng kanyang pamilya. Gusto niyang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga magulang. Gusto niyang mabigyan ng magandang buhay at edukasyon ang kanyang mga nakakabatang kapatid. And he has this internal conflict in herself. And not only that, alam niyo po, si Cristel, after yung first sem, ng kanyang first year, siyempre going on in the second sem, mag-enroll na po siya. At dahil po na meron siyang arrears o utang yung previous sem, hindi po siya pinayagan mag-enroll. Kailangan i-settle niya muna yun. Dahil sa kanyang kagipitan, nag-i-struggle siya. Paano na? Paano na yung magandang buhay ng aking pamilya? Paano ako magkakaroon ng magandang trabaho kung hindi ako makakatapos sa pag-aaral ko? Paano ako makakatulong sa aking pamilya? Madaling sabi po, hindi po siya nakapag-enroll. At sa pagkakataong yun, dumating po siya sa punto that she really got disappointed. Sumuko na po siya sa problema na kanyang kinakaharap. Inatang niya sa kanyang balikat yung bigat ng problema ng buong pamilya. Alam niyo po, si Cristel Tejada, ito pong pinakamasakit, she had committed suicide. Siya po ay nagpakamatay. Siya mismo ang bumili ng laso na kanyang ininom. Dahil siguro sa bigas na kanyang nararamdaman. Dahil sa sitwasyon na walang tumutulong sa kanya. Dahil sa sitwasyon na siya ay nangangailangan na merong tatapik. Dinala niya ito lahat. At siya po ay uminom ng silver cleaner, yung po yung ginagamit na panlinis ng mga silver accessories. Right then and then, siya po ay namatay. At bago po siya uminom yun, nagkaroon pa siya ng isang
huling hapunan sa kanyang mga mahal sa buhay. At habang sila ay nagkakainan, nagkikwentuhan, sinabi niya sa kanyang ama, Tay, mahal na mahal ko kayo. Nay, mahal na mahal ko kayo. At hanggang sa kanyang mga kapatid, sinabihan niya, mahal na mahal ko kayong lahat. Bago niya inumin yung lason yun, nakagawa po siya ng isang sulat. At nakalagay po sa sulat, pasensya na sa lahat ng aking mga minamahal kasi hindi ko na kinaya. Kasi hindi ko na kinakaya. Tinultukan na po ni Cristel ang kanyang buhay. Sayang, promising young lady, magandang future, pagkakataon niyang umahon. Pero ano pong nangyari? Yung kung kanyang paglalakbay sa buhay niya, siya mismo naglagay ng katapusan sa lahat ng pagkakataon. Dahil wala siyang naranasan na tumulong at nakasama sa pagharap ng problema ng buhay. Kapatid, ngayong hapong ito, ngayong gabing ito, alam ko, as you represent your families today, you are experiencing real life problems. In whatever which way, kahit anong problema yan, kapatid, alam ko, sa iyong puso, nahihirapan ka. Alam ko, sa iyong pag-iisip, gusto mo magkaroon na ng katapusan o solusyon ng problemang ito. Kapatid, sa gabing ito, naririto ang ating Panginoong Hesus. Pwede tayong lumapit sa kanyang banal na harapan. Sa ating paghingi ng tulong, ang Diyos ay naririto ngayong gabi. Sa ating pag-iyak sa lahat ng sitwasyon at problema ng ating buhay, handa kang pakinggan ng ating Panginoong Hesus. Handa tumulong ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Tayo po'y manadali ang yumuko at manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita. Salamat dahil ikaw ang isang Diyos na may alam ng lahat na aking dinadanas. Wala akong ipwedeng itago sa iyo. Salamat, Panginoon, sa oras na ito, sa panahon ng aming pangangailangan at kagipitan. Naririyan ka, Panginoon. At sa iyong salita, ngayong gabi na aming narinig, Panginoon, alam po namin, nakatatagpuin mo ang bawat isa. At sa aming paglapit pa lamang sa iyo, Panginoon, sasalubungin mo na kami. Dahil tunay nga, Panginoon, tinatangi at minamahal mo ang bawat isang anak mo nagtitiwala at lumalapit sa iyo, Panginoon Diyos. Kapatid, kung yan ang panalangin mo ngayon, hirap ka na sa bigat at sa dami ng problema ng iyong buhay. Pwede kang lumapit ngayon sa ating Panginoong Hesus sa kanyang banal na harapan. At habang kung maawit ang praise and worship team, hayaan niyo po nakatagpuin kayo ng Diyos as you travel in this life that we have. Come into the presence of God. Mananalangin po tayo ngayong gabi ito. Yes, Lord. Yes, God. Hallelujah. Yes, God. Hear our hearts today, God, as we come to you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. We cry, oh God. Come to our hear us from heaven, Lord. Hallelujah. The Lord is waiting for you, kapatid. Come into the presence of God.
Kapatid, sa iyong paglapit ngayon, sa banal na presensya ng ating Panginoong Yesus, alam ng Diyos yung hirap at yung bigat ng iyong pinagdaraanan. Alam ng Diyos na hanggang dyan lang ang iyong kakayanan. Alam din ng Diyos na patuloy kang nananalangin na magkaroon ng pagbabago sa bawat buhay natin. Kapatid, sa oras na ito, sa iyong paglapit pa lamang sa Panginoon, sinalubong ka na ng ating Diyos. God's presence is enough, more than enough, as we have these real life problems. Kapatid, sa oras na ito, habang nandito ang ating Panginoong Yesus, pwede mong iiyak lahat sa Panginoon. Take this opportunity that you can cry out to God, Lord, hear us from heaven, God. Tingin mo ang bawat hinaing ng aming puso sa oras na ito. Yes, Lord, ang iba sa amin nabibigatan. Ang iba sa amin hindi na alam kung paano makakapagpatuloy sa paglalakbay ng buhay na ito sa dami ng kinakaharap na problema. Ang iba sa amin dito, Panginoon, nawawalan na ng pag-asa na sa kanilang pakiramdam, sila ay nag-iisa sa bawat buhay at bawat problema na kanilang tinatapat. Sa oras na ito, Panginoon, sa aming paglapit at pag-iyak lahat sa iyo, Panginoon, itinataas namin ang dalawang kamay namin sa iyo, Panginoon. As we lift our hands tonight, Lord, it means, Lord, Panginoon, kami po ay nahihirapan na sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Sa oras na ito ay sinusuko namin ang lahat ng aming problema na kinakaharap. Ipinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Hayaan mo sa gabi ito, O Diyos, humingirin kami ng tawad na sa aming sariling pamamaraan. Lord, sinusubukan namin ayusin ang bawat problema namin sa buhay. Pero Panginoon, hindi namin ito kaya. Patawad po aming Diyos. At sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo na ibukas mo ang aming mga mata. Iangat mo ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo sa gabing ito, Panginoon, na walang problema na makakapigil upang hindi kami magpatuloy sa paglalakbay ng buhay, bagkus makita namin kung gaano ka makapangyarihan at kung gaano ka may kakayanan. Kaya sa gabing ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagsupuri, tanggapin mo ang aming pananampalataya, tanggapin mo ang aming pagkakas sa lahat ng aming pagkakas. Tanggapin mo ang aming pagkakas. Kapatid, sa iyong naranasan ngayon, babaunin mo yan hanggat paglabas mo sa bahay panambahang ito. At patutunayan, hindi lang ikaw na nakaranas sa presensya ng Diyos ngayong gabi, hindi kasama yan ng iyong pamilya na naririto, na tunay na isang buhay na Diyos, tapat, dakila, at patuloy na sumamahal sa atin. Maraming salamat po. Panginoon Diyos, sa gabing ito, thank you so much, Lord, for your word. And God, as you have used me as your vessel, Lord, I'm giving you all the glory, God. And tonight, Lord, as we have received your word, once again, it is your beloved people, it is your beloved church. God, as we pray, I pronounce blessing for every family who are here today. Pagpapalain mo bawat ama at ina ng tahanan. Pagpapalain mo ang aming mga anak. Pagpapalain mo ang bawat hanap buhay. Trabaho, negosyoman. Pagpapalain mo ang bawat gawa ng aming kamay. Hayaan mo, Panginoon, ang pabor at ang iyong pagsama ang maranasan namin sa aming mga buhay. And Heavenly Father, I commit them to you. Keep them safe always, O God. Bless them, O God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all shout, Amen. Amen. God bless you. Have a wonderful week ahead. And once again, we're inviting everyone this coming June 5, Asia Fest,
Wonderful concert is for the parents and the children. Kung gusto po nating maunawaan at meet halfway sa ating mga anak, attend po tayo. Tickets are available at the lobby for only 500 pesos. Maraming salamat po. God bless you.